Amen! Amen! Isang mapagpalang tanghali po sa atin lahat, sa lahat po ng mga masusugid nating taga-subaybay ng ating programa. Amen? The Baptist Lunch, mga kapatid. Magandang tanghali po sa lahat po ng mga tatay, nanay at mga kabataan na nakatutok sa atin sa programang ito. Isang mapagpalang tanghali po sa inyo at masarap na tanghalian. Yan. Alam ko, medyo maganda pag nanananghalian yung meron kang mainit na sabaw. Wow. Yan. Dapat ang mainit na sabaw ay talagang mainit. Sapagkat kapag ka maligamgam lang, mabilis lang maubos eh. Pero pagka mainit, talagang iihipan mo pa eh. Ihipan mo muna yan. Diba? Siyempre, para malasap mo yung init at lasa ng sabaw. Yun. Kaya magandang tanghali po sa inyo dyan. Saan man po kayo naroon. North, South, East, West, ng corner ng ating simbahan. Magandang tanghali po sa inyo. Of course, magandang tanghali sa ating pastor, ang direktor at producer ng ating programang The Baptist Lunch. At siyempre, magandang tanghali din sa lahat po ng mga mission pastors na mga nanonood sa atin. Kasama natin si Sir Ian Cuarez. Wow, amen. Nangunguna. Mission Amen. Pastor ng Batangas. Amen. Magandang tanghali po sa inyo at sa aming area, ang Makati Central Family. Magandang tanghali. At hindi ko pwedeng kalimutan yung aking nag-iisang arog. Magandang tanghali sa iyo, arog. At sa aking mga anak. Yan. At nagpapa-shout out yung nagumagawa ng kuryente sa labas. Wow. Oo. Sino yan? Abay, siyempre, sila Twinkle. Wow. Makita mo, no? Talaga. Si Joan Terencio. Oh. Ang bihirang lupit niya, malulupit yan. Oo, mga electrician yan. Oo, Lady. electrician. Kaya, electrician. At yung isa, si Si Aryan. Si Aryan. Oo, kaya mamaya, pagkatapos ng The Baptist Lunch, ay dadalhin ko sila sa bahay. Oy. Magpapakabit ako. Yeah, amen. Para masubukan talaga. Oo. Okay, okay lang yon. Total, tested na yan eh. Tested, marunong na yan eh. Kumbaga, OJT na nila yan. OJT na, kaya malalaman talaga. So, magandang tanghali sa inyo dyan. Nagpapa-shoutout talaga eh. Amen. Talaga. Siyempre, oo. At siyempre, kailangan batiin mo yun dahil pag hindi. kuryentehin tayo naman. Kuryentehin tayo no mamaya. Okay, siyempre, Brady, magandang tanghali sa iyo. Amen. Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa po sa atin. At salamat sa Panginoon na sa oras na ito ay muli nagkasama-sama po tayo sa isang paboritong noontime show ng ating programa ng ating simbahan, The Baptist Lunch. Amen. Maraming salamat na patuloy po tayong nagtatalakayan sa ating pamilya, lalong-lalo na po, especially for the fathers. Magandang tanghali, and of course, gusto ko rin batiin ang lahat po ng members ng West Bank family ng magandang tanghali, especially yung mga katatayan. And of course, babatiin ko rin ang aking mahal sa buhay, aking pamilya, Sister Cynthia, na nasa bahay sa oras na ito, at ang aming dalawang anak kay Pauline at Tricia. And of course, binabati na rin natin, mga kapatid, yung ating mga masugid na taga-subaybay. Mga tatay. Kasama natin, mga kapatid, si Sir Andy Agdon. No? Magandang tanghali sa iyo, Sir Andy. And of course, si Sir John Kilaiko na gusto na maging tatay. Amen. Siyempre. Siyempre, kasama din natin yung missionary ng Japan, no? Missionary Flor Solomon. Ma'am, magandang tanghali po. Konnichiwa. At alam ko malamig ngayon sa Japan. And of course, kasama na natin si Sir Ruben Hubidos, no? At, si Konsi. Magandang tanghali sa iyo, Konsi. At gayon din yung ating mga nanay, no? Yung ating mga nanay na kasama rin natin sa programang ito. At itong kagandahan, partner, sa ating programa, no? Amen. Hindi lang po disenyo para sa mga tatay, kundi disenyo rin ito sa mga kabataan at sa mga anak, no? At sa mga nanay. Dahil siyempre, tayo yung bumubuo ng pamilya. Kaya nga, napakaganda na magkaroon tayo ng kaalaman
at edukasyon patungkol sa salita ng Diyos. At alam mo, partner, ang maganda ang mga talakayin natin nung mga nakaraang Biyernes, ano? Yeah. At yung ating topic na napag-usapan ay patuloy na pagsunod sa salita ng Diyos. Yes, at amen. of course, kung meron mang isang masunurin na persona sa loob ng tahanan, ay walang iba kundi ang mga tatay. Tayo po, dahil tayo po yung nangunguna sa ating pamilya. At kinakailangan natin na sila ay magabayan ng salita ng Diyos, na kung saan yun Amen. yung nagbubuklod sa atin sa loob ng tahanan. At partner, ituloy-tuloy ko na rin. Oo, sige, At sige. Diretso gusto mo na yan. kong basahin yung mga comment ng mga kapwa nating tatay noong nakaraang Biyernes, no? Patungkol sa ating topic na pagsunod sa salita ng Diyos. Patuloy na pagsunod. Sabi po ni Sir Cesar De Hos, sabi po rito, pagpapala sa mga anak ng Diyos ang sumunod at pagpapalo naman sa hindi sumusunod. Talaga naman. Yes. So of course, Amen. laging mayroong consequences yan kapag hindi tayo sumunod sa Panginoon. And of course, pag masunurin tayo, ay may pagpapala na nakalaan para sa atin, no? At gayon din po kaya Ma'am Flor Solomon, yung missionary sa Japan, sabi rito, pag pinasaya natin ang Diyos, di natin mapigilan ang pagpapala sa ating buhay. Totoo naman po Amen. yan. Talagang That's right. proven and tested na yan. Kaya nga kinakailangan natin laging i-intune yung ating puso't isipan sa ating Panginoon, na kapag napasaya natin ang ating Panginoon Diyos, of course, laging mayroong pagpapala na nakalaan para sa atin. At hindi po tayo gumagawa ng mga bagay na para sa patungkol sa Panginoon para tayo ay pagpalain. Hindi po tayo after dun sa pagpapala. Kaya po tayo gumagawa kaya tayo sumusunod sa salita ng Diyos dahil ito po ay isang tungkulin natin bilang mga anak ng Diyos na sumunod sa salita ng Diyos. And of course, kapag masunod rin tayo, sabi nga ni Ma'am Flor Solomon, hindi po natin mapipigilan. Siksik, liglig, at umaapaw ang pagpapala ng ating Panginoon. Gayun din po, ang sabi po ni Sir Manny Valdesuera, sabi rito, Amen, sir. Ano man ang pinagdaanan mong trials, struggle, tuloy lang ang para sa Panginoon. Huwag maging rason na tumigil ka. Pinapahintulutan ng Diyos ang mga bagay na ito for us to come to Him closer and know Him more. Kaya nga po, napakaganda yung programa natin ngayong taon na ito, to know that I may know Him. Siyempre, dapat kilalanin nating mabuti ang ating Panginoon. At talagang pinapahintulutan ng Panginoon Diyos ang mga bagay na yan. May purpose. Laging may purpose. At kaya, lagi nga sinasabi ng ating mahal na pastor, lagi natin sisiyasatin at aalamin kung ano ang purpose ng ating Panginoon kapag may suliranin o pagsubok na nangyayari sa loob ng ating tahanan. At sabi rin po ni Sir Jeffrey Onsat, Amen, sir. Kaya dapat hindi tayo mag-rely sa ating sarili. Bagkus, paubaya natin sa Diyos sapagkat ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Proverbs 3 verse 5 and 6. Kita mo, may supporting verse pa si Sir Jeffrey Onsat. And of course, talaga naman, kinakailangan natin wag tayong magtitiwala sa ating sarili, kundi magtitiwala tayo lagi sa Panginoon upang hindi po tayo mapahamak. Ano? At sabi po rin ni Sir Cesar De Hos, the leader should be one to introduce God in the home. Without God or the Word of God in our home, we may not trust God, but to trust our own. Kaya nga, yun nga po sinasabi, kung meron mang knowledgeable patungkol sa
prinsipyo ng salita ng Diyos, tayo yon mga leaders. Kaya Amen. nga, dapat, sabi nga ng ating mahal na pastor, punuin natin ang ating kaisipan ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Ito pa, nag-comment pa si Ma'am Flor. Sabi rito, di ko man lang inisip na makarating dito sa Japan. Pero dahil sa pagsunod ko sa Diyos, ay nandito ako ngayon para sa kaligtasan ng maraming Pilipino at Japanese. At lalong pasayahin pa ang Diyos. Kaya nga, kapag Amen. sinunod mo ang Diyos, may mga bagay-bagay na hindi mo maunawaan. Kaya nga, ano ang dapat natin gawin? Magtiwala at sumunod lamang sa salita ng Diyos upang yung great and mighty things ay maranasan natin. Amen. Kaya nga, napakaganda ang salita ng Diyos talaga. Sabi rin ni Sir John Hill, kailanman din natin pwedeng sabihin, kilala natin ang Diyos hanggat hindi tayo lumalago sa salita ng Diyos. Kaya nga kinakailangan natin na lumago at tayo mismo ang nakakaalam kung ano ang ating kalagayan sa ating Panginoon. So, marami na tayong salita ng Diyos na napakinggan, pero tayo ba, sabi nga ni Sir Jandel, tayo ba ay lumalago sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos? Kaya nga, sabi rin ni Ma'am Flor Solomon, sinabi rito, sa dami na ang pinagdaanan ko sa buhay, mas lalo kong minahal ang Diyos at inayos lalo ang relasyon ko sa Diyos. Lalo pa akong magpatuloy sa paglilingkod, do or die, serving the Lord. Pambira. Napakaganda prinsipyo yan. Kung yung babae nga nagsasabi na do or die, serving the Lord, talagang ano pa kaya na tayo, mga leader ng tahanan. Amen. Tayo rin kaya ay do or die sa paglilingkod sa Panginoon. And of course, talagang kinakailangan natin na pasayahin lagi ang Panginoon sa ating buhay. Kaya nga, mahalin natin ang Diyos at lalo pa natin mararanasan ang ating Panginoon. Sabi po ni Sir John Hill, tutuloy ko na partner. Sige, tuloy mo lang. Sabi ni Sir John Hill dito, Proverbs 10:22, ang pagpapala ng Diyos ay nagpapayaman at walang kakambal na kapigatian. Totoo naman po yan. Kaya nga, dapat natin maranasan yung pagpapala ng Diyos na hindi nagbibigay ng pabigat sa That's ating right. buhay. Amen. At sabi rito ni Sir Cesar Dios naman, nagpapala din ang dyablo sa kanyang mga anak. Isa lang po ang magawa ng dyablo, ang magligtas ng kaluluwa at madala niya sa langit. Kaya nga, mag-ingat din po tayo sa pagpapala, no? Dapat natin na malaman kung ang pagpapala ba na ito ay pagpapala na nagmumula sa Diyos o pagpapala na nagmumula sa dyablo. Kasi ang pagpapala ng Diyos ay hindi tayo ilalayo sa kalooban ng Diyos, kundi lalo pa tayong ilalapit sa Panginoon Diyos upang lalo pa natin maranasan ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos. At last na to partner. Sabi ni Sir John Hill, sabi rito, kaya lang kasi natin sabihin kilala natin ang Diyos pag nasa kasaganahan. Pero pag nasa kahirapan, wala nang makapagpatunay ng pagkakilala sa Diyos. Madaling mag-amen pag wala kang problemang hinaharap. Pero kapag nasa sitwasyon na pangangailangan, no, hindi na kayang patunayan ang amen. Mga kapatid, sabi ni Pastor John Hill, ito payo niya to, huwag nating kalimutan na pinapahintulutan ng Diyos ang mahihirap na sitwasyon na kung gaano natin kakilala ang Diyos. Kaya nga lahat ng bagay ay talagang may purpose ang Diyos. Kaya nga kung yung amen natin dapat manatili yan. Nasa kahirapan man tayo o nasa kasaganahan ay dapat yung amen natin ay manatiling amen. We are blessed to have a given pastor that is according to his heart. Sabi ni Sir John Hill, Jeremiah 33 verse
15. Kaya ang gaganda po ng mga comment ng ating mga viewers last Friday. Kaya sa atin mga viewers ngayon, wag po kayong mahiyang mag-comment sa ating Yeah, comment amen. section dahil maaring yung comment po ninyo ay makakatulong sa bawat leader ng tahanan na nagsusubaybay sa ating programa. Maraming salamat, partner, and back to you. Okay. Shout out ko nga pala si Pastor RJ, nanonood. Oy, Pastor RJ. At syempre si Sir Jao nanonood. Ay, Ang magandang dami, umaga, Sir dumadami Jao. na, oh. Amen. At si Brother Ivan, nanonood Wow, din eh. oo. Kita ko eh. Talaga. Ito si Brother Alex Campos. Oh. Yeah. Ayan, oh. Marami na, Sir Maki. Siyempre, oh. nagmo-monitor Oo. din yung aking may bahay, Oo, Sister Cynthia. yan, no? yan. At saka si Tama. Nanay Lucy. Oo. Nanay Lucy Cruz. Oo. Si Brotherhood, Maki Laurena. Oo, yan, yan. Pira, talaga Si Pastor Edwin Peralta. Wow. Oh, ayan, nanonood yan. Amen. Ha? Oh. Si Ma'am Bering. Oo. Kasama natin si Oh, Ma'am si Bering. Ma'am Alma. Yan. Oh, yan oh. Ubidos. Wow, amen. Okay, So yan. marami pong ate si Sir Marco Villar, no? At marami. So, yung comment nyo mga kapatid, ibahagi nyo. Tulong po sa bawat isa po sa atin. Maraming salamat. partner. Okay, ito yung pinakamaganda ngayon mga kapatid. Alam nyo po, tinatalakay natin mga kapatid kung paano pa natin mapagbubuti yung ating leadership sa loob ng ating tahanan bilang tatay. Yeah. Pero itong mga bagay na ito mga kapatid, syempre, kailangan mas lalo pang mag-improve ang leadership natin kung mariremind sa atin ang talakayan na patungkol sa triangle of marriage na itinuro sa atin ng ating pastor. Yeah, amen. Okay? Maganda So yan. noong nagdaang Martes, tinalakay ito ni pastor doon sa sa mga Sa nanay. Baptist Lands, oo. Baptist Lands para Mother's sa mga nanay. Edition. Oo, Mother's Edition. Yeah. So napakaganda noong mga napag-usapan nila doon at sabi nga ni pastor, ituloy natin dito Amen. sa atin, Oo. sa mga tatay edition naman. Yan. Kaya itong mga tatay, ito na may hinanda, sabi nga, para nang sa ganon, tong araw na ito, Lunes, ay Biyernes ay partner. para Mataas pa betchin mo. mataas eh. Medyo pakiramdam ko kulang sa betchin eh. So, Biyernes ngayon para Ayan. sa mga tatay na mga nandyan. Amen. Kaya talakayin na natin itong triangle of marriage. Wow. Sabi nga ni pastor, dito sa triangle of marriage, ang Diyos ang nasa unahan, tapos yung nasa kanan, dapat yung tatay, tapos sa kaliwa, yung nanay. At yung pinakagitna, yan yung purpose. Yung purpose ng marriage, mga kapatid. Yeah, Kaya amen. maganda ito, mga kasi, kung meron man pattern, sa madaling salita, kung meron man pattern, at disenyo ang Panginoon sa marriage, ay ito na po yun dapat. Yeah. Ito na yung dapat susundan ng tatay at ng nanay upang sa ganon, mailid nila ang kanilang mga anak ng maayos at magkaroon ng unity partner, teka, sa loob ng tahanan. batiin mo Amen. natin ang ating mahal na ayan, pastor. ating pastor. Ayan. Pastor, magandang tanghali po sa inyo dyan. Amen. Yan. Magandang tanghali sa inyo at salamat na nagpapatuloy ang programa kahit most of the time wala ako dyan. Pero tuloy-tuloy lamang, maganda ng talakayang ito kaya sinikap ko na makapag-join sa inyo ngayon eh. Amen. Sige lang. Tuloy mo yan, Brother Okay, Rudy. okay. So, ito yung pinakamagandang disenyo na inilagay mismo ng Panginoon para sa pagsasama ng mag-asawa. Sapagkat ang Diyos ang nag-establish ng family, siya ang naglagay niyaan, kaya meron siyang programa sa mga in-establish niya. At ako'y naniniwala na ito'y napakahalaga sapagkat kung meron mang perpekto at kaaya-ayang pagsasama sa loob ng tahanan, yaan ay masunod ng padre de pamilya o ng pamilya ang disenyong inilagay mismo ng Diyos. At dito nga sa sinasabi na the triangle of marriage ay ang Diyos ang nagbibigay, mga kapatid, ng wisdom para siyang gamitin sa pagsasama ng mag-asawa. Ano po? Kaya ako'y naniniwala, maliban na lamang na yung karunungan ng Diyos ang gamitin ng isang tatay upang ilid niya ang kanyang pamilya, ay doon lamang magkakaroon talaga ng totoong success at kaayusan sa loob ng tahanan. Kaya napakahalaga na dapat i-recognize ng tatay at ng nanay ang Diyos
top sa kanilang pagsasama. Kasi yun yung pinaka importante. Hindi po pwede na secondary lang ang Panginoon pagdating sa loob ng tahanan. Mhm. Kaya dapat Tama. nasa unahan talaga. Nasa Amen. top Yeah. ang presensya ng Diyos. Yeah. Andun ang pagkilala, pag-recognize ng tatay at ng nanay. Amen. Kasi doon, sabi ko nga, doon magkakaroon po ng kaayusan ang pamilya Mhm. at magkakaroon ng magandang unity sa loob ng pamilya the moment na ang presensya ng Diyos ay ating nire-recognize. Yeah, amen. Amen. Kasi, totoo kasi sa isang bahagi ng buhay ay dapat talaga ma-meet natin ang purpose Yun. ng pagpapamilya, okay? Yeah. So kung nilagay tayo ng Panginoon bilang tatay, dapat ma-meet natin yung purpose natin bilang tatay sa loob ng tahanan. Mhm. At kung ang nanay naman inilagay ng Diyos bilang isang asawa, helpmeet Yun. na inilagay ng Diyos, Amen. ay dapat ma-meet niya rin ang purpose kung bakit inilagay siya ng Diyos diyan sa kalagayang iyan. Kaya napakahalaga po na masundan natin ang mga bagay na ito. Yeah, amen. At doon nga, mga kapatid, yung plano ng Diyos ay napakahalaga para sa pamilya. At walang ibang plano ang Diyos kundi i-build talaga ng maayos ang pamilya. Yes, sir. Ma-build ang pamilya ayon sa kanyang disenyo, Yeah, mga amen. kapatid. At mangyayari lamang yan kung meron tayong iisang prinsipyo na paiiralin sa loob ng tahanan Yeah, natin. amen. That's Okay? right. Yeah. So sa loob ng tahanan, isang prinsipyo lang, hindi po dapat dalawa. At kung prinsipyo ang pag-uusapan, naniniwala ako na wala na mas mabisa pa kundi ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Amen. So, importante po ito sapagkat kung paano ang Diyos may plano para sa atin, ang kaaway ng Diyos ay may plano rin para sa atin. That's At true. yan ay si Amen. Satanas. Walang iba kundi sirain yung ating magandang pamilya. Yeah. Ano po? Kaya kailangan, mga kapatid, na mag-stick lamang tayo sa iisang prinsipyo. Yeah, that's Kaya nga right. kung ano yung prinsipyong binitawan ng Diyos para sa pagsasama ng mag-asawa, ay doon lamang tayo, yun ang pattern na susundan natin. Amen. Kung paano sinabi ng Panginoon sa lalaki that the husband must love his wife, Mhm. ay dapat talagang pakamahalin ng lalaki ang kanyang asawa. Yeah, amen. Yung pagmamahal na halin tulad ng pagmamahal ng Panginoong Hesukristo, pagmamahal ng Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia, Amen. na handang ibigay ang sarili alang-alang sa pagmamahal na iyon. Yeah, Kaya amen. nga importante na talagang kung gagampanan lang ng mga tatay ang kanyang responsibility bilang isang asawa, ay tiyak na merong mangyayaring magandang success sa loob ng tahanan. Amen. Mga kapatid, kasi sabi ko nga, kung ang Diyos may plano para pagbutihin para pag-i-build ang ating pamilya, ay tandaan natin, walang ibang balak si Satanas kundi sirain tayo. Kaya kung gagawin natin ang purpose natin bilang asawang lalaki na inilagay ng Diyos sa isang pamilya, ay siguradong magiging maayos po ang ating pamumuhay. Yeah, amen. Amen? That's So, right. hindi naman po mahirap ang bagay na yan. Sapagkat tulad na sabi ko, ang Diyos ang nagdisenyo, ang Diyos din ang nagpo-provide ng mga bagay na pangangailangan natin. Amen. Katulad ng wisdom. Yeah. Ay, yung wisdom galing sa Panginoon. Yeah. Yun ang gagamitin natin sa ating pamilya. Mhm. Sabi nga, binigyan na tayo ng banal na espiritu. Yeah. So yung espiritu ay kikilos sa atin at yun yung mangunguna sa atin. Kaya hindi natin dapat palungkutin o pigilan ang pagkilos ng banal na espiritu, Yeah, kundi maging amen. sensitive tayo sa pagsunod sa nais niya para sa atin. Amen. Kasi bilang tatay, naniniwala ako na ang banal na espiritu ay nagtatrabaho yan Yeah. sa buhay ng tao. Lalong-lalo na sa isang tatay. Kumikilos ang banal na espiritu sa buhay ng isang tatay. Importante na tayo ay sumunod ayon sa Amen. pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. At doon nga sa Galatians, meron pong fruit of the Holy Spirit na dapat nating tandaan. Yeah. Na sa Book of Galatians chapter 5, mga kapatid, ay napakahalaga po na tandaan natin na sa Galatians chapter 5 in verse bunda natin. Yan, andito. Okay. Galatians chapter 5 verse number 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, and peace.
Dito pa lang mga kapatid, makikita na natin Yeah, na, amen. na ang banal na espiritu ay merong pag-ibig na inilagay sa atin. So the moment na tayo'y nagpapangsyon bilang tatay, yung pagganap natin ng tungkulin ay driven ng pagmamahal na ibinigay sa atin. Yeah, amen. So doon sa pagmamahal na yun ay kaya nga kaya natin magsakripisyo. Kaya yung tatay kahit umuwin pagod, masaya pa rin. Yeah, amen. Bakit? Dala ng pagmamahal, hindi ng kapighatian. Kundi yung pagmamahal niya sa kanyang pamilya na ibinigay ng Diyos, yun ang nagdadrive sa kanya upang gampanan ang purpose niya bilang tatay. Yeah, amen. So kung ganito yung mangyayari, ako'y naniniwala na maging yung nanay, kasi hindi lang naman ang tatay ang napapagod, maging ang nanay napapagod din naman. Mas pagod Yeah. nga kasi mas maraming ginagawa sa loob ng tahanan. Yeah, amen. Pero kung driven ng pagmamahal ang lahat ng ating ginagawa, mapaging pagod ka man o hindi ka pagod, ay sigurado merong harmonious relationship sa loob ng pamilya. Yeah, amen. At ako'y naniniwala sa bagay na yon. At importante po yan. Sapagkat alinsunod, mga kapatid, sa purpose ng marriage, tandaan natin na ang marriage is a divine institution na idinisign ng Panginoon o nilikha ng Panginoon na magre-reflect dapat, mga kapatid, sa glory ng Panginoon at sa imahe ng Panginoon. Amen. So, tandaan natin na yung binuong pamilya natin, ang Diyos ang nagbuo niyan, dapat mag-reflect po dyan. Magbibigay dapat ng luwalhati sa Panginoon niyan at sa kanyang imahe na tayo ay talagang makikitaan ng Diyos sa buhay natin. Amen. Kaya importante po kung sa pagsasama pa lang ng tatay at nanay, magkakaroon ng problema, ay sigurado magkakaroon ng problema ang ating mga anak. Yeah, that's Kaya right. importante bilang tatay na sa pagsasama natin, tayong tatay, ay talagang pakamahalin natin ang ating asawa ayon sa prinsipyo at utos ng Diyos. Sapagkat yan yung utos niya Amen. that the husband must love his wives. Kaya nga, kung ganun ang pattern ng Panginoon, yung pagmamahal na yun ay halinsunod din yon sa utos ng Panginoon na katulad ng pagmamahal ng Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia. Wow. So ganun katindi ito mga kapatid. Kaya maganda po na mag-reflect o magbigay ng glory, mga kapatid, yung pagsasama ng pamilya. Kaya magbigay ng glory sa Panginoon. Importante. At makita sa pagsasama ng nanay at ng tatay na meron talagang Diyos na nangunguna sa loob ng pamilya. Amen. Okay? So yun po yun mga kapatid. Okay? So Brother Noel. Yeah, totoo nga, Brother Rudy, na kinakailangan talaga yung Diyos pa rin talaga ang manguna sa loob ng tahanan. And of course, yung Brother Rudy, ako yung naniniwala na lahat ng tatay o leader ng tahanan ay nakakaranas ng mga kabigatan, no? Tama. Kabigatan sa loob ng tahanan. Pero alam nyo mga kapatid, binigay ng Diyos na katuwang ang ating mga mahal sa buhay, yung mga nanay, ano po. At gayon din, of course, kung kasama natin ang ating minahal, no? Kaya sabi mo kanina, yung Amen. pagmamahal talaga ay napakalaga. Ano Tama. po? At talagang walang mahirap sa taong in love, no, Brother Rudy? Totoo naman. Of course, naranasan natin lahat yan na talagang kung papaano tayo kahit ipagtabuyan na talaga tayo nung araw sa ating sinisinta ay talagang ginagawa natin ang lahat ng kaparaanan para lamang mapitas yung oo ng ating sinisinta. Yeah. Ano po? Pero alam nyo mga kapatid, walang bagay na mahirap kung kasama natin lagi ang Panginoon. Amen. That's No? right. At kita nyo, may katuwang na tayo sa loob ng tahanan. Of course, yung ating asawang babae, higit sa lahat, may Diyos pa rin tayo na talagang tumutulong sa atin sa pagtataguyod ng ating pamilya. Kaya nga napakahalaga yung purpose. No, yung purpose. Ano ba talaga ang purpose ng pamilya? Sabi mo kanina, Brother Rudy, Amen. is to glorify God. Yes, amen. Alam nyo, mga kapatid,
nasa loob man tayo ng tahanan natin, saan man tayo magtungo, nasa trabaho man tayo, nasa anumang lugar man dako tayo, ang purpose natin, yung i-glorify natin lagi ang Panginoon, ay dapat laging maitanim ito sa ating puso't isipan upang hindi tayo maligaw ng ating landas. At yung ating priority, mga kapatid, yung ating priority ay laging nakakonek sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga, lagi natin titignan kung ano yung kalagayan natin. Of course, talaga, kung meron mang may mabigat na responsibilidad sa Yes, loob amen. ng ating tahanan, ay tayo yun. Tayo yun. Tayo dapat ang nakakaranas ng mga kabigatan sa loob ng ating tahanan. At laging sinasabi ng ating pastor na ang tagumpay ng isang pamilya ay laging nakadepende sa atin mga leader, no? Sa ating mga leader. Kaya nga tayo rin mga leader, dapat makikita natin kung saan tayo nakadepende din. No? Yes, amen. Saan ba tayo nakadepende? Sa ating sariling kakayanan, sa ating edukasyon, sa ating propesyon, sa ating posisyon, no? Of course, hindi dapat tayo maganon, kundi nakadepende tayo lagi sa ating Panginoon Diyos. At talagang mararanasan natin yung sinasabing kasiyahan. Kasiyahan. Amen. Alam nyo, binigyan tayo ng Diyos ng pamilya para hindi pahirapan. No? Hindi tayo pahirapan. Binigyan tayo ng Diyos ng pamilya upang lalo pa nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, kinakailangan lagi natin na magdidepende at talagang humingi ng tulong at gabay sa ating Panginoon Diyos kung paano natin malalagpasan ang mga bagay-bagay na pagsubok. Tatandaan natin yung sinasabi nga ni Sir John Hill nung nakaraang Biyernes na pinapahintulutan ng Diyos yung maranasan natin yung mga mahihirap na bagay upang lalo pa natin maramdaman yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, wag na wag natin na iisantabi ang salita ng Diyos kasi ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. At ito po ay epektibo sa loob ng tahanan dahil wala naman po tayong ibang basihan ng ating literatura maliban lamang sa salita ng Diyos at prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya nga, ganun na lamang tayo, talagang ganun na lamang yung ating mahal na pastor na talagang nag-i-encourage sa atin, mga tatay. Dahil tayo po ang siyang inatasan ng Diyos para magkaroon ng maayos na pamilya. Kaya nga, huwag tayo magsawa na talagang ibigay natin ang ating puso't isipan sa pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa ating Panginoon. Maraming salamat, Pastor Hill. Mayroon po kayong talatayin na, no? Alam niyo, maganda itong usapin na ito kasi alam niyo, hanggat hindi natin fully naunawaan, yung purpose ng marriage, ay talagang marami talagang magkakaroon ng problema. So, yung tinuturo ko noong Tuesday, patungkol sa triangle of marriage, very elementary actually. So, pag pinorm mo yung triangle na ganon, ilagay mo sa top na ito ang Diyos, sa kanan na ito, dito, ilagay mo ang husband, sa kaliwa, ilagay mo yung wife. So makikita mo na bagamat nasa kaliwa yung wife, nasa kaliwa yung wife, pero yung level nila mga kapatid ay pantay. Okay? Yeah, amen. Both of them are under God. Yeah, amen. Di ba? And then nasa gitna, dito sa gitna, nandyan yung purpose. Okay? Nandyan yung purpose. Yung purpose mo, yan yung goal mo. Yan yung tatargetin mo. Yan yung i-hit mo. You see? Now, alam nyo, masyado tayo nakafocus sa devotion patungkol sa duration. Na devoted tayo sa something at pagka matagal na tayo dyan, ay sasabihin natin, ay ako nga, napaka-deboto ako, okay na ako dyan . So, pakiramdam niya sa sarili niya,
ay maayos siya, matino siya at basta't devoted siya sa kanyang family. Pero anong klaseng family devoted ka? So it's not, sabi ko lagi, it's devotion is not duration but direction. Okay? Sa goal nyo na yon, ano ang hinihit ninyo? 'Di ba? Doon sa doon sa gitna, meron kang tinatawag na purpose. Yan yung ihit mo. Yan yung dapat na direction mo. Okay? Now, ang tanong ko ngayon, ano ang direction na nilalagay mo doon? Okay, di ba? Number one na sinasabi natin dyan mga kapatid is, you will establish a godly family. Okay. Now, in establishing a godly family, ano ang gagawin mo? Di ba? Meron ka bang sinet sa sarili mo? Now, ngayon, ang usapin na ito ay patungkol sa mga fathers, di ba? And pag pinag-usapan natin ang mga fathers, it's all about leadership, di ba? Leadership. So, leadership, again, is not manipulation, but leading. You're not manipulating members of the family. You're not manipulating your wife, but you're leading your wife. You're leading your children. Okay? So, nandun yung goal na yon. Ngayon, wag mong sabihin na kapag ka ikaw na ang leader, ay wala ka nang may encounter na hindi maganda. Kaya nga, nilagay ka dyan ng Panginoon na leader para yung hindi maganda dyan, ililid mo. Okay? Ililid mo sa tama. Ngayon, merong example sa Bible niyan na kilalang kilala natin. Kaya nga ang isang leader, mga kapatid, dapat meron siya sa kanyang sarili, no? Kung inyong i-apply yung triangle of marriage, nandito ang top sa Diyos, no? At nandito ang purpose sa gitna, nandiyan yung father, nandiyan yung mother, nandiyan yung husband, nandiyan yung wife. Ngayon, kaya dun sa goal, dapat ikaw bilang leader, maglalagay ka ngayon ng goal, yung purpose na yon. Ano ang gusto mong mangyari doon sa purpose na yon? Alright? Sabi mo, gusto mong mag-establish ng family, ng godly family. Eh kung pikon ka naman, paano ka makaka-establish? Di ba? Ngayon, ito yung magandang example ni David sa Psalm 101, Psalm 101. Tapansin ninyo, yung tatlong I will dyan ni David, maganda. Verse 1, verse 2, verse 3. Di ba? So, kung kayo po ay mga kapatid, nag-tune in at meron kayong Bible, maganda bubuksan nyo para matandaan ninyo, lalo-lalo sa mga fathers. So, makikita nyo sa number 1, sa verse number 1, ang sabi ni David, I will sing of mercy and judgment unto thee, O Lord, will I sing. In other words, si David ay laging nakatuon ang pansin niya. Yamang sabi niya, sapagkat ito ay awit, mga awit ni David ito. Anong sabi ni David? Aawitin ko yung habag ng Diyos. You see, yung habag ng Diyos at decision ng Diyos. That's judgment. Okay? Huwag niyong sabihin na hatol, kundi decision. It's a decision. Ang judgment, yung paghuhusga ng Diyos. So yung judgment ng Panginoon, yun lagi ang nasa isipan. In other words, kung paano i-judge ng Diyos ang tao. Personally, si David. Kung paano ginudge ng Diyos si David. Okay? Ano ang ginawa ni David? Pero nakikita nyo, before the judgment, nandiyan muna yung mercy. Okay? So sa kabila ng pagkukulang ni David, sa kabila ng kasalanan ni David, nagpakita ang Diyos ng habag sa kanya, kaya ang judgment ng Diyos ay kapatawaran. See that? Nakikita niyo yan? So, yan ang laging nasa isipan ni David. Kasi naranasan niya, mga kapatid, ang Diyos, hindi niya lamang kilala ang Diyos
patungkol sa knowledge, kundi experience. Kapatid, ako naman naniniwala na lahat tayong mga tatay, lahat tayong mga husbands, no, ay nakaranas tayo ng habag ng Diyos. Okay? Nakaranas. Hindi lamang po ito imbento. Hindi po ito narinig lamang kay Pastor Hill. Hindi ito narinig lamang kung kani-kanino. Kundi tayo, lahat tayo ay naka-experience ng mercy ng Diyos. Sa totoo lang mga kapatid, saved or unsaved, nakaranas sila ng mercy ng Diyos. Hindi nga lamang nila nire-recognize yung mercy na yon. Okay? Ngayon, so sabi ni David, I will keep that in my mind because I will sing unto the Lord. Sabi niya, I will lift it up. In other words, sasabihin ni David, thou art the God, thou art the merciful God, and thou art the righteous judge. Yun mga awitan ni David. So bakit? Naranasan kasi ni David yun mga kapatid eh. Yan kasi ang experience ni David. Ngayon, so sabi ni David, hindi ko aalisin ito sa aking isipan. Kaya makikita niyo, sabi niya, I will. Now, ang unang tanong ko lamang muna, bago ko ipatuloy na ito, sa mga tatay ngayon, meron ka na bang I will sa pamilya mo? Bilang leader ng tahanan, meron ka na bang I will? Okay? Yan yung inilalagay sa gitna ng triangle. Okay? Now, maaaring sabihin mo, ay meron na pastor. Ay baka naman yung I will ng Diablo yan. Tandaan mo, ipinahayag ko sa iyo, ipinahayag ko sa ating lahat mga kapatid na this is the triangle of marriage. Who is on top? God. Okay. Nasa kanan yung lalaki, nasa kaliwa yung babae. Nasa gitna yung I will. So, sino ang nasa taas ng I will? God. Ang pagkakaiba ng I will ni David, nasa taas yung Diyos. Ang pagkakaiba ng I will ng Diablo, nasa baba, nakapantay ang Diyos. In fact, ang sabi ni Lucifer, sabi niya, I will what? Sit. Where? In the throne of God. Oh, mali, mali. Baka yun ang I will natin, kaya hindi natin naaayos yung ating pamilya. You see, so makikita nyo mga kapatid, yung I will ni David ay merong direction. Merong subject. Okay, aralin natin ang Biblia. Unawain natin mabuti ang Biblia. Verse 1, I will sing of mercy and judgment. Mercy and judgment. Now, pagkatapos ng dalawang tuldok na yan, ano ang word na makikita nyo? Unto. Unto. So, ano yung salitang unto? Tumutukoy saan? Direction. Sa Diyos. Tama ka. So, may direction. So, ibig sabihin, kapatid, yung judgment, yung mercy, yung I will ni David ay nasa ilalim ng sovereignty ng Diyos, control ng Diyos. Kaya nga, papunta ito sa Diyos. Okay? Papunta ito sa Diyos. Ngayon, sapagkat papunta ito sa Diyos, mga kapatid, iyan ang pinakamaganda. Yung I will natin sa gitna ng triangle na yan, dapat papunta sa Diyos at laging under ng control ng Diyos. Okay. Now, pinaliwanag pa yan ni David, pinahaba pa ni David. Anong sabi ni David? Baba na kayo tayo sa pangalawang I will ni David. I will what? Okay. Yung salitang behave muna, linawin natin mga kapatid. Patungkol saan yan behave? Attitude. Manner. Okay? Yan ang tinutukoy dyan. I will behave myself wisely in a perfect way. Okay? Now, tandaan natin, wisely speaks about wisdom. Ngayon, huwag niyong kakalimutan yung verse number 1. Kasi pag nakalimutan yung verse number 1,
hindi nyo maiko-connect yung salitang wisely because it talks about wisdom. Pag wala yung verse number 1, kapatid, na nakatuon sa Diyos, yung wisely dyan ay maaaring tungkol sa karunungan natin dito sa lupang ito, nababagsak tayo doon sa sinasabing opinion. At yung opinion, magsasabi yun na, what is right in my eyes? Kahit hindi tama sa Diyos, tama sa iyong mata, at tama sa iyong perception, tama sa iyong akala, gagawin mo. Kaya hindi mawala-wala ang trouble sa bahay natin kasi meron tayo mga leaders na pinangungunahan ang tahanan sa pamagitan ng sarili lang akalang tama. Nawa ay marinig naman ito mga kapatid ng mga leaders natin. Nakakaawa naman ang pamilya natin na matagal nang nagsasuffer. No, matagal nang namumuhay sa dilubyo. Amen. Na sana masaya ang family. Pero kaya hindi masaya ang family because wala silang I will. Yung mga leaders natin, walang I will. You see, walang I will na under control ng Diyos. Bagamat I will yun mga kapatid, under control ng Diyos yun. May direksyon yun. Kasi nakita nyo, ang unang-unang target ng I will ni David ay ang Diyos, hindi yung pamilya niya. Pero kung may maganda tayong I will na target ang Diyos, maganda yun sa pamilya natin. Minsan yung I will natin, yan yung what is convenient to us. What is comfortable to us. You see? Now, tandaan nyo, sinabi ko mga kapatid, huwag niyong kakalimutan na what is comfortable is not conformable. That's right. Komportable kayo, pero hindi man yan conformable sa Panginoon. Ang dapat natin sinasabi ni David, I will, pero unto God, yung I will niya, yun ang conformable. He's trying to conform himself, kapatid, sa gustong mangyari ng Diyos. Kaya yung I will ni David, I will ng Diyos. Kaya sabi niya rito, I will behave myself wisely in a perfect way. You see, I will walk within my house with a perfect heart. Oh, man. Oh, ano ngayon? Hoy, mga tatay, mga leaders, sasalita ako sa inyo na hindi arrogante. Tinatanong ko lang kayo, ano ang I will ninyo? Kung ang I will ninyo katulad ng I will ni David, bakit hindi natin kuhanin ito mga kapatid? I-surrender nyo yung pride na yan. Ako, I'm not judging mga kapatid. Pero kung ang isang problema sa tahanan ninyo ay hindi maresolba, tandaan nyo, ang leader mismo may pride. Ay, talaga naman nakakahilo ito. Totoo yan. Amen. Bakit hindi maresolba? Because of pride. See? So, makikita nyo mga kapatid, sabi ni David dito, I will walk. Yung walk dito, yan yung tinutukoy ni David doon sa unang sentence niya na I will behave. I will behave, it means I will walk. That's how I live. It speaks about my manner, my attitude. Ano ang attitude ni David? Saan nakakonek? Sa perfect heart. Liwanag po ba? See? I-connect niyo yung perfect heart niya doon sa kanyang walk, sa kanyang manner, sa kanyang attitude. Kapatid, nagkaroon na ba tayo ng decision sa bahay natin na I will, I will, I will? Oh. Ay, ang alam natin, I will, kapatid, pang sarili. Yung komportable, yung makabawi tayo pag nagkaroon tayo ng sama ng loob, I will revenge. Wala yun. Kapatid, mahirap yan.
pagka nagkaroon ka ng ugali na ganyan na lagi na lamang may argumento sa loob ng tahanan, walang kapayapaan ang loob ng tahanan. That's right. Amen. Nasanay na tayo na laging may singhalan, laging may argumento, laging may diskusyon sa loob ng bahay natin, kaya walang kapayapaan sa loob ng tahanan natin. Watch That's out! right. Na pag lumaki ang mga anak ninyo, sisikapin na kaagad niyan na makaalis sa tahanan ninyo. See? Bakit? Alam nila na walang kapayapaan sa loob ng tahanan ninyo. See that? So ano yung I will mo? Verse number 1, verse number 2, and then eto na ngayon, verse number 3. Another I will. I will set no wicked thing before mine eyes. I hate the work of them that turn aside. It shall not cleave to me. Okay? It shall not cleave to me. Bakit? I will set no wicked thing. Tanong. Sa bahay kaya ni David may wicked thing? May pwede kayang pumasok na wicked. Yun po. Wicked thing. Possible. Meron. Kapatid, sa bahay natin, lagi may pumapasok na ganyan. Huwag mong i-excuse ang bahay mo, ang sarili mo na walang ganyan. Merong ganyan. Pero, sinisiguro ni David, kung meron mang papasok dyan na wicked thing or wicked person, sinisiguro ni David, it's not me. That's right. Because I will not. Hindi ako. Kaya kung may papasok man dyan, hindi ako. Now, here's the thing. Application ka agad. Okay? Maaaring meron kang wicked wife. Maaaring meron kang wicked children or wicked son or wicked daughter. Pero, kung sinabi mo sa sarili mo, I will not set wicked. No, I will set no wicked thing. Kung meron man dyan, sigurado kong hindi ako. At kung meron man lalabas dyan, sabi niya, it will not cleave to me. Hindi ako papaapekto. Sa madaling sabi, anong ibig sabihin nito? Alright. Merong misis mo na hindi sumang-ayon. Hindi ang ibig sabihin nun, away na kaagad. Kaya lang hindi ka pahaapekto. Okay? Let your wife know na hindi dapat magkaroon ng ganyan sa tahanan natin with a perfect heart. In other words, a perfect heart, it is the heart of God. Tandaan nyo sa triangle, ha? Okay? Diyos ang may kontrol ng puso mo. Hindi ang ibig sabihin kapag mayroong wicked person sa loob ng bahay, baril mo na. No. Tandaan mo, walk with a perfect heart. Pag may wicked children ka, hindi ang ibig sabihin ng patayin mo na. No. Kinakailangan lang malaman ng iyong anak na walang ganyan sa loob ng bahay nyo. Okay? Yeah, amen. Now, ano pa? Mga wicked pa na mga bagay. Wicked cellphone. Wicked ano pa? Mga laruan dyan. Ano mang mga kunwaring mga niririgalo sa mga anak ninyo. Watch out. Watch out. Okay? Ano pa? Wicked principles. Mga paniniwala na, bunga ng emotion. Bunga ng emotion. Okay? Now, for example, sasabihin ko to sa mga may bata, sa may mga anak. Okay, makinig ng mabuti. Ang tatay ay dapat magaling na detector. Kung meron kang goal sa bahay mo, madali mong ma-detect ang hindi mo kailangan sa bahay mo. Alright. Pag naglilinis ka sa bahay mo, madali mong malaman ang dumi sa bahay mo.
At ang sinasabi kong dumi ay hindi lamang yung marumi. Ang sinasabi kong dumi ay yung hindi kailangan. Alright? Hindi mo kailangan sa bahay mo. Now, eto lagi kong sinasabi mo, tinuro ko na rin to sa ibang mga fathers. Okay, watch. Yung mga anak natin na minsan kapatid ay nagiging emotional tayo sa paggusto nating lagi ang mga anak natin ay masaya, ayaw nating umiiyak. Kaya minsan, yung mga bata, pagka sila'y may hiningi, ibibigay natin kaagad. Alam nyo, yan ang makakalakihan nila. Nagpalaki ka ng bata na puspos kapatid, ng pride, na pagka hindi nila nakuha ang gusto nila, iiyak sila nung bata pa, pero pag malaki na yan, hindi na yan iiyak, magwawala na yan. At pagka lumaki na yan na mas malaking kayang-kaya ka na, iiwanan ka na niyan. Bakit? Hindi mo na ibigay sa kanya ang gusto mo, gusto niya. See that? So, kaya dapat itong mga I will na ito, nasa leadership ito, nasa tatay ito. Mag-set ka ng I will sa loob ng tahanan mo. Ano yung I will mo? Isipin nyo ngayon. Okay? I will set no wicked things. At kung meron man, it shall not cleave to me. Hindi yan. Hindi ako makukontrol niyan. Hindi ako kayang yakapin yan. Hindi ako kayang kontrolin yan. Yan ang ibig sabihin niyan. Hindi ko pa kontrol. Bakit? Bilang leader, ako ang nagkukontrol sa tahanan namin. Okay? So yung mga bagay na yan, mga kapatid, napakahalaga yan. Isipin nyo ngayon, mga kapatid, ano yung I will mo? Naisip nyo ba yan? Ano yung I will mo ngayon? Sa bahay mo ngayon? Kung titignan mo yung triangle of marriage, alin doon ang I will mo? Na nasa gitna. Meron ka na bang I will? Sinasabi ko sa iyo, dapat mag-isip ka ngayon, I will. I will. Tignan mong mabuti ito. Okay? At ako'y naniniwala, mga kapatid, na walang pamilya na hindi maayos. Kaya sinasabi ko, yung paulit-ulit na lang, na namumroblema tayo, na paulit-ulit din sa problema, bakit hindi natin maresolbahan yan, mga tatay? Anong problema? Lahat. Meron tayong Biblia, meron tayong Diyos, meron tayong simbahan, meron tayong pastor. Ba't hindi maresolbahan? See? So dapat tignan po natin ang bagay na ito. Na pag hindi natin natignan ito, mga kapatid, pag hindi natin tinuunan ng pansin ito, kapatid, sinasabi ko na sa inyo, kayong mga tatay, kayong mga lalaki, leader sa tahanan, kayo ang may problema. Meron tayong old saying, the rise and fall of any organization depends on leadership. Yan. Okay? So sana ho, makita natin ang mga bagay na ito, mga kapatid. Nawa, ako po ay ang mensaheng ito sa programang ito ay hindi po sinasabi para patamaan. Na kung kayo man ay tinamaan, ay gumising na kayo. No? Kasi tandaan nyo po, hindi lamang kayo, pagka nagmatigas kayo bilang tatay, bilang leader, tandaan nyo po, nagsasuffer ang inyong pamilya. At ang pangit nito, mga kapatid, yung mga anak ninyo, naghahanap sila ng isang solusyon na hindi based on maturity, but based on immaturity. See? At saan ang direksyon nila? Saan pupunta po sila? See? Nakakalungkot man sabihin, mga kapatid. Kaya nga maraming mga kabataan ngayon ang nasa kalsada, pariwara ang buhay, nag-aaral sila, hindi makapokus sa pag-aaral, dahil lang sa iniisip na yung problema ni mama, problema ni papa, yan ang matindi dyan, mga kapatid. See? So kaya ako'y nakikiusap, tignan po natin yung triangle of marriage natin. So, kayo bang bilang mga tatay, are you for keeping your wife forever?
Or iniisip nyo na isang araw, dapat siguro maghiwalay na lang kami kasi hindi kayo magkasundo. Ano, maghahanap ka uli ng isang hindi mo makakasundo. Oh. Kung hindi mo kayang gamutin yung kasama mo ngayon, makakakuha ka ng isang babae na hindi ka rin kayang gamutin. Yan ang problema. Kaya sana ngayon, lahat, ang pinakamaganda, maisip natin yung I will, I will. I will, I will. Kung nahihirapan ka man ngayon, sundan mo na lang, I will survive. Yeah. So, yan ang pinakamaganda. Kinakailangan, ayusin mo yung I will mo sa gitna ng triangle of marriage. Okay? Alright. So, nawa po ay natulungan po kayo ng mga konting bagay na ito na inaibahagi ko po ngayon. Okay? Back to you. Back to you sa inyo. Dalawa niyo ba kami meron kayong masasabi o meron kayong babasahing komento dyan? Comment ni Ma'am Flor Solomon. Ano, wala na yung comment ni Ma'am Flor Solomon. Ito po yung comment ni Sir John Hill. Ano po? Amen. Sabi po ni Sir John Hill dito, our position as a leader of our family is God-given. Therefore, we have to play our role in God's way of performing it, not our way. Totoo naman po yan. Talaga kinakailangan talaga na laging yung position natin laging nakakonect lagi sa Panginoon. Kaya Amen. yung napakaganda yung triangle of marriage lagi nang na ibinahagi sa atin ng ating mahal na pastor dahil yun po yung ating kailangan sa loob ng ating tahanan na yung Diyos lagi ang siya manguna sa loob ng tahanan at yung I will natin lagi natin i-check yung I will natin. Ito ba talaga ay malulugod po natin ang ating Panginoon or mapapalungkot natin ang Panginoon. Kaya bilang isang mga leaders ng tahanan, dapat ma-discern natin kung ano talaga ang nais ng Diyos para sa ating pamilya upang hindi po mapahamak yung ating pamilya. Kaya ito po yung sasabi ni Sir John Hill dito. That's right, sir. If the I will is towards God, then we will be able to glorify God in our position as the leader of our family. Amen. Amen. Kaya nga, napakahalaga. Ano ba ang I will natin? At very powerful yun. Kaya yung mga ginagawa natin sa loob ng ating tahanan, andyan dyan lagi yung mga wicked things talaga, mga kapatid. Yun. At hindi mo maiiwasan yan. Talaga maaari yung evil communication. O, di ba? Yung evil communication. Kaya talagang babantayan natin. Hindi po tayo safe sa loob ng ating tahanan. At ang diablo laging andyan dyan na talagang pilit na gumagawa ng kaparaanan para wasakin yung ating patuto. Kaya bilang leader ng tahanan, yung I will dapat natin ay laging nakatuon sa ating Panginoon Diyos. Yeah. Partner. Alam mo yung sinabi ni pastor na kapag ikaw ay may purpose sa loob ng tahanan, sabi nga, tanungin mo na agad ang sarili mo, ano yung purpose mo at paano mo ito gagawin? Yun. At anong attitude mo towards sa purpose mong iyan? Yun. At yun yung pinakamaganda ron. Gusto natin mag-build ng godly family. Yeah, amen. And then, iset mo kung ano yung mga gusto mo. Yeah. Gusto mo na aprobado ng Diyos, hindi Yeah. yung gusto mo lang. Yun. Kasi magkaiba yung gusto mo lang eh. Yeah. Matapos, ang layo naman, wala naman ang Diyos doon. Yun. Dapat, gusto mo, aprobado dapat ng Diyos. Kaya, Nakikita na meron talagang approve ang Diyos doon Yeah. sa ginugusto natin. That's it. Kasi walang godly family na wala doon ang Diyos. Yeah, amen. Malayo talaga yun. Totoo Malabo talaga mangyari yon. Gusto natin ng godly family tapos labas ang Diyos. Yun. Hindi pwede. Kaya nga, dapat kung yan ay meron tayong gusto ng godly family, alin dito, ilagay agad natin alin dito yung gusto ng Diyos at ito yung ilagay mo sa Amen. loob ng tahanan mo. Oo. Kaya, huwag tayong mag-entertain o huwag tayong kumuha
ng ibang programa na galing sa sanlibutan Yun. na dinisapprove na ng Panginoon. Yeah, amen. Na tanggap ng labas, tanggap ng sanlibutan, Yeah. pero disapprove sa Panginoon. Totoo yan. Hindi po ganyan ang programa ng Diyos. Hindi po ganyan ang godly family. Yeah, amen. Kaya kung hindi yan aprobado, wag mo nang ilagay. Wag mo nang ilagay. Makakasira yan. Basura yan sa loob ng tahanan. Yeah, amen. Sigurado po yan. Kaya Alam mo- sabi... Yes, Pastor. Alam mo, Brother Rudy, Brother Noel, dapat maunawaan natin ang mga napaka-elementary, simpleng bagay. Ang nagsiset ng evil thing sa bahay ay hindi ang anak ng Diyos, ang dyablo. Siya ang nagsiset, siya ang naglalatag dyan eh. Alright? Hindi ikaw naglalatag. Kaya pag merong ganon, ipakita mo na there is a righteous leader in the home. Amen. Tatanungin ko kayo ngayon, mga kapatid, sa lahat ng tagapakinig natin ngayon. Sa ngayon, I don't know if I am right. Meron tayong 58 gadgets. Di ba? So, ang tanong ko ngayon, meron ba tayong righteous leadership sa loob ng ating tahanan? See? So, hindi tayo nagsiset ng evil things. Diablo ang nagsiset niyan. So tayo, ano naman ang gagawin natin? Meron ba tayong righteous leadership sa loob ng tahanan natin? Yun pinakamaganda niyan. Pagka ang misis natin gumawa ng mali, anong igaganti natin? Mali ba o tama? So, ano yun? Galing na tayo sa ganung klaseng buhay na gantihan ba? Sinuntok mo ako, sapakin kita. Gano'n, saksakin kita. Galing na tayo sa ganyang buhay, mga kapatid. Dapat yun ang dapat gawin natin. Yung sinasabi ni David, that evil thing cannot cleave me. No, hindi niya kayang kontrolin. Kung meron man na ganyan, sabihin natin na nagpo-provoke sa atin, sa loob ng tahanan natin, bakit ka magpapaprovoke? Di ba? So, sino ang nagsiset ng evil things? Okay? Now, tandaan mo, kung ang diablo nagset ng evil things, at, in other words, sa form na namumrovoke ang asawa mo, o namumrovoke ang iyong anak, pag sumang-ayon ka doon, pag sumama ka doon sa provocation na yon, kapatid, yung sinet ng diablo na table na evil things ay uupo ka na ngayon doon. So nakikipag-fellowship ka na ngayon, kinagat mo na, niyakap mo na yung sinet ng diablo. Kaya anong sabi ni David, hindi makakayakap sa akin yan. Yan ang pinakamaganda. Okay? Alright. Back to you, Rudy. Tuloy mo. Brother Sa Rudy. ganung bagay, mga kabad, bakita naman natin Talagang doon pa lang sa loob ng tahanan, malaki talaga ang papel ng isang tatay. Na sa pagdidesisyon, sa pagpaplano, dapat talaga kasama niya ang Panginoon. Yeah. At kung plano, huwag ka lang basta-basta plano. Yeah. Kunin mo ang plano ng Diyos talaga. Totoo yan. Yun ang pinaka-the best para sa atin. At action mo. Yeah. I-action. That's right. Importante, sabi nga nung kailan ba yun na panood ko sila, Pastor, sabi nga, kung sa simpleng pagtutupi pa lang ng tinulugan ay hindi kaya, abay, how much more sa malakihang bagay? Abay, ako'y naniniwala, mga kapatid, kung sa simpleng bahay pa lang natin, sa sarili natin, di natin kayang i-drive ang pamilya natin, paano pa? Yeah. So sa pagdidesisyon, siguraduhin natin na talagang andoon ang Panginoon Yeah, sa desisyon natin. Yeah. Pinaka-the best po yun talaga. Wala na po, hindi na po tayo sasablay doon Yeah. kapag nandoon. Sabi nga nila, yung kaya ka lang umaayaw dahil may pride ka. That's Pero right. sa totoo Amen. lang, mga kapatid, kami man ni Brother Noel, nung sinabi namin na kami susunod sa salita ng Diyos, hindi po kami namili. Yeah. Amen. Totoo po yan. Hindi po kami namili. Kung ano ang prinsipyo ng salita ng Diyos, sinabi ng salita ng Diyos, sinunod na lang po namin. Amen.
Ganun lang kasimple. Yeah. Para kung minsan parang hirap kami, pero sabi namin ito yung makakabuti sa amin. Yan. Nagpatuloy pa rin kami sa pagsunod. Yeah. That's why nagkaroon kami ng ganitong klaseng sitwasyon. Yeah. So ganun din naman mga kapatid. Sa pagdidesisyon, sabi nga kung hindi mo ganong nauunawaan, pero kung yan naman ay mula sa salita ng Diyos, gawin mo lang, sundin mo lang. Amen. Hindi ka sasala dyan. Pambira, naipulpito na eh. Sa ako, prinsipyo ko, kapag binitawan ni pastor sa pulpito, reseta na sa amin yan. Amen. Sigurado na That's po right. yan. Hindi na po, sabi nga, inaral niya na yan eh. Tama yan. Isipin niyo po yung ganun. Dumaan na yan sa maraming tanong. Yeah. Sigurado Amen. na yun. Kaya pagka in-apply namin, approve agad, kapatid. Epektibo. Epektibo. Yeah. Kaya ganun din, mga kapatid. Yeah. Lalo na kapag lumalaki na yung anak, tulad na sinabi ni Pastor kanina, kapag malaki na yan, iiwanan ka na niyan. Mhm. Kita niyo po yung mga ganon. Mga Amen. kapatid, hanggat hindi pa malaki ang anak mo, Yeah. ang problema sa akin, ayaw akong iwanan. Ako rin eh. Pinagtatabuyan ko na. Pinagtatabuyan ko na yung anak ko eh. Yun na nga, Pastor. Yan ang pinoproblema namin ngayon. Na sobra ng nasarapan. Oh, nag-enjoy sa blessing ng Panginoon. Kaya ako na lang ang aalis. Alam niyo, totoo yung sinasabi ni Brother Rudy. Isa po ang ating manual, isa po yung ating Biblia, isa po yung ating pastor, at isa po yung ating napapakinggan tuwing pagtitipon. Pero alam mo, ang pinagkaibahan natin mga kapwa ko ama ng tahanan, kung papaano natin tutunawin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Ibig ko sabihin, kung paano po natin i-apply ito sa loob ng ating tahanan. Napakapalad natin. Labis-labis po ang pasasalamat ko. Kasi lagi ko po sinasabi, napakapalad ko dahil meron po tayong pastor na siyang gumagawa at nag-iisip ng kaparaanan para lalong magbuklod ang pamilya at maranasan natin yung kagalakan at kasiyahan ng isang makadiyos na pamilya na may tunay na Diyos na sinasampalatayanan. Alam niyo po mga kapatid, sabi nga ni Brother Rudy kanina, pag si pastor ang nagsalita ay talagang hindi na siya nagdadalawang isip. At hindi pa siya nag-iisip ng paparaanan kundi sundin na lamang. At gayon din naman ako. Gayon din naman ako, mga kapatid, na talagang may sinasabi nga, may isang kataga nga si pastor na we are not trained to think but to obey. No? Pag narinig na That's natin right. yan sa pulpito, narinig na natin yan sa ating mahal na pastor, huwag na tayo magdalawang isip, kundi sundin na natin yan. Kaya nga, napakahalaga yung attitude talaga natin bilang mga tatay sa loob ng ating tahanan. Tayo ba ay nag-give in doon sa mga wicked things, no? Sa mga evil things. Dapat ma-discern natin yan, mga kapwa ko ama ng tahanan. Ma-discern natin yung good and evil. No? At siyempre, paano natin madidiscern yan? Kaya nga sabi rito na sa verse 2, I will behave myself wisely in a perfect way. So, sabi nga ni Pastor, kinakailangan natin ng God's wisdom. And God's wisdom is always available doon sa mga tatay na humihingi ng gabay at tulong sa Panginoon. At ang Panginoon natin talaga, laging andyan dyan. Kaya nga dapat laging on the top, lagi ang Panginoon. Kapag gumawa ba tayo ng desisyon sa loob ng ating tahanan, ang Diyos ba ay natutuwa? O ang Diyos ay nalulungkot? Yeah, good. Yeah. Tapos ba natin, naka-in-tune ba yan sa kalooban ng Panginoon? Of course, lagi natin dapat hingiin natin sa Panginoon yan na ma-discern natin. Ma-discern natin. At alam niyo, napakaganda ang usapin. Talagang, sabi nga ng ating mahal na pastor, napakasarap na magtaguyod ng isang makadiyos na pamilya, lalong-lalo na kapag handa ka magpasakop sa salita ng Diyos. Back to you, Brother Rudy. Sabi rito ni Abraham James Dion, sabi niya, napakahalaga talaga bilang isang ama ng tahanan na meron salita ng Diyos na magbibigay ng kaalaman pagdating sa espiritual na bagay. Wisdom ng Diyos ang dapat matutunan, discipline. Yeah, amen. Maganda ang reference mo, yung mga talata sa Bible. Amen. God, Word of God. Yeah. Yeah. Pastor Rick, sabi ni Pastor Rick. Yeah, sige. That's right po, Pastor. If you have righteous leadership,
madali nating ma-identify yung bagay na sineset up ng dyablo sa loob ng tahanan. Yeah, amen. Diba? Sabi rin ni Sir John Hill, sabi rin, these godly I wills will lead us into God's will. Amen. Totoo naman. Kay Sir John Hill pa rin. Yeah, Let yeah. us avoid the satanic I will that Yun. develops our pride and pushes us to lead our family according to our own will. Oh, sabi rin ni Sir Riz Owera, totoo po yun, Pastor. Salamat sa gintong aral na naibahagi ninyo. Salamat po talaga. Inulan na tayo ng Yeah. inulan na tayo ng mga comments. Comment, basahin mo para... Manuel Valdehuesa. Yan. Dapat maging strong and firm ang leadership ng tahanan sa prinsipyo, sa salita ng Diyos. Yan, amen. Minsan nagmumula ang struggle natin sa loob mismo ng tahanan at minsan din ginagamit ng dyablo ang iyong asawang babae. Mhm. Maging aware dapat ang leader ng tahanan sa pagkilos ng dyablo. Yeah, totoo yan. Yun yung sinasabi ni Pastor kanina. Talagang ang dyablo, nandiyan lang yan eh. Kasi siyempre, alam naman natin mga kapwa ko ama ng tahanan na ang Diyos ang siya nagtatag ng pamilya. So ano ang gagawin ng dyablo? Wasakin ang tinatag ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga na bilang mga leader ng tahanan, dapat malaman natin kung paano natin mapapatatag yung ating pamilya at wag natin pahintulutan na wasakin ng dyablo ang ating pamilya. Gamitin man ng dyablo ang ating asawang babae, manatili tayo sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Maging ang ating mga anak, no? Maging mga ating mga anak, gamitin man yan, kinakailangan. Wag natin i-give in yung leadership natin na magkaroon tayo ng biblical principle sa loob ng ating tahanan upang mapasaya natin ang nagtatag ng ating pamilya. Walang iba kundi ang Diyos. Amen. May pahabol. May pahabol. Tingnan mo to. Sige. Risa Giucarisa. I will equals I tapos will na gulong. The father will steer the wheel of the car with his family as his passengers Oh. to the direction where God wants their family to go. Kumbaga, God will used by the father as ways. Yeah, Okay amen. na? God's ways. Yeah. Yeah, God's ways. Father will drive his father towards God. To God be the glory. Amen. Ganda ng comments niya. Oo, Totoo yan. talagang, Totoo yan. talagang realidad yan. Realidad Brother po Rudy. yan. Yun talaga Tuloy dapat. tuloy natin yan sa Biyernes, mga kapatid. Yes, Oras sir. na eh. Yes, sir. Dami. Maganda. Maganda. At Okay. masaya ang viewers dapat natin. mag-tune in talaga. No, nalulungkot lang ako kasi as I look at the screen, makikita ko meron lamang dyan hanggang 59 ka tayo kanina eh. Pero Pastor ng alam 61? nyo, ito ang kailangan na 63? programa ng napakaraming tatay at pamilya. Amen. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na mayroong babae na nagko-comment dyan na nakakaintindi ng programa sa pamilya. Akalain nyo yan. Kung meron nakikinig mga kapatid sa atin at naunawaan ng mga asawang babae na yung palang asawa niyang lalaki ay driver, ay di napakaganda. Siyempre, may kasabihan tayo, pagka yung asawang lalaki ay driver, a driver is a good lover. Yan ang Pastor, may sinasabi nila. viewers tayo sa Mindanao. Mga kawan Mindanao natin. Si Ma'am Jaisela Tumanda. Palagay ko, wife ito ni Pastor Tumanda. Watching from Mindanao. Pastor. Wow. Amen. Okay. One Mindanao. Basahin na natin yung last comment ni Sir John Hill. Basahin mo, partner. Strong leadership is being developed as we grow in the light of God's word. Let us avoid the blame game. Rather, check ourselves first as leader of the family. God bless us all. Amen. Amen. So, maraming salamat mga kapatid. At talagang gusto man natin na ipagpatuloy yung ating usapin patungkol sa triangle of marriage ay talagang
kinakailangan na natin magpaalam dahil ang mapapatayan po tayo ng kuryente. At Malaki, talaga nag-extension na tayo. Overtime na to. Okay, so, mahal to. hanggang sa darating na Biyernes muli, mga kapatid, Yes. ay ini-encourage ko po ang lahat po ng mga tatay, maging ang mga nanay at mga kabataan na mag-in tune sa ating programang ito. At ito po ay isang malaking tulong para po sa ating pamilya. Partner! Yeah, thank you Amen. so much po sa lahat ng mga nanood sa amin sa araw na ito at salamat sa ating pastor na nakasama rin po natin Amen. na talagang andon Amen. ang kanyang pagtutok para makita rin talaga na ang bawat isa ay natututo. Kaya nga, sabi nga, kapag wala ka ngayon, malaki ang na-miss mo. Iyon ang pinaka-masasabi ko. Dito ang pastor natin, meron na namang prinsipyo, mga binitawan, at alam ko na ito'y makakatulong para sa bawat nakapanood. At sa mga wala, ay panoorin nyo. Amen. Yun na lang ang tangi ninyong pag-asa. Ang ma-review ninyo, mabalikan ninyo ang programang ito. Amen. Thank you po sa inyo. Pastor Hill? Alright, at maraming salamat muli mga kapatid at sana sa susunod no ay ibahagi natin to sa mga hindi nakapakinig ngayon. No, kasi napakahalaga po nito. At aminin talaga natin ang totoong kalagayan natin. Ang mapapayo ko lang, huling payo ko sa mga kalalakihan, anumang pambubuisit, provocation na gagawin o ginagawa ng inyong mga misis, be a man. And be the right man for the right woman. Okay? Iyan ang pinakamaganda. Huwag pikon, kundi tandaan niyo yung mga I will ni David. Tandaan niyo yan. Alam ko na tandaan niyo ang inyong mga asawa ay weaker vessel. Nasa weak na lalagyan sila, na vessel sila. So, kung meron silang tamang lalagyan, tamang vessel, matibay, malakas, ay titibay ang mga asawa ninyo. Kaya kayo yun. Be the man. I said kanina, be the right man to your right woman. Okay? All right. So maraming salamat at huwag sisihin ang babae. Nakakalungkot yun. Huwag sisihin. Huwag kayong mag-blame game. At palagi na lang sinisisi ang babae. Sisihin nyo ang leadership ninyo pag may problema kayo. Okay? All right. So thank you so much. Again, thank you Brother Noel, Brother Rudy, sa inyong presensya dyan lagi at lalo na pagkawala ako. No? Salamat po na nagpapatuloy ang programang ito. Okay? Alright mga kapatid, salamat. Hanggang sa muli, next Friday. God bless you all. I love you all. Amen. Maraming salamat po at lagi po sa aming sinasabi po sa inyo na to God be all the glory. Maraming salamat. Magkita-kita po tayo sa darating na Biyernes. Salamat po. Bye Bye-bye. everyone.